chapter 3, John chapter 7, John chapter 19. Umpisahan po natin yung mga bahagi ng kasulatan sa aklat po ni John. Si Juan po yan. Lahat ba nakareceive nitong text natin? Tapos binasa rin po natin. Mapalad po ang nagbasa. At mapalad din po sa mga hindi nakapagbasa at makikinig po sila ngayon. John chapter 3, John chapter 7, and John 19. Lahat po ng bahagian ng kasulatan. Lumitaw po dyan si Nicodemus. Kita nyo dyan si Nicodemus? Binigyan ng pansin ni John si Nicodemus. Sa lahat ng mga writers sa Bible, sa New Testament, si John lang ang nagpalitaw sa pangalan ni Nicodemus. Wala na kayong masusumpong pang aklat. Matthew, Mark, Luke, hanggang doon sa pinakahuli na aklat, wala kayong masusumpong ang pangalan ng Nicodemus. Kundi si Juan lamang ang nagbigay po ng pansin kay Nicodemus. At ito si John, tatlong beses lamang niya ito inilita. At diyan ay nasa chapter 3, at diyan ay nasa chapter 7, at diyan ay nasa chapter 19. At nung ilitaw ni John ang pangalang Nicodemus, hindi ito magkakaparehong dahilan ang kanyang nais iparating. Ang pangalang Nicodemus, ibig sabihin nito ay victorious. Ipinakilala ni John sa chapter 3 itong si Nicodemus. At sana yung pansing ito na ibinigay ni Nicodemus ay dapat pong mapansin natin. Dahil may magaganda, maluluwang na nakaalaman tungkol kay Nicodemus. Sana hindi tayo masawi doon sa gustong iparating ni Nicodemus. Sa chapter 3 ng John, ipinakilala ni John si Nicodemus sa verse 1 and 2. Chapter 3. Verse 1. There was a man of the Pharisees. Mayroong isang lalaki sa relihiyong Pharisees. Ang Pharisees ay pangalan ng isang relihiyon. Katulad ng relihiyon din natin, Life of Truth. Ngunit si Nicodemus ay hindi miyembro ng Life of Truth. Miyembro siya ng relihiyong Pharisees. There was a man that Pharisees named Nicodemus. At ang kanyang posisyon sa bansang Israel ay a ruler of the Jews. Isa siyang leader sa bansang Israel. Ang kanyang reliyon, Pharisees. And the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher came from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Sulat na sulat yung kamay ni John doon sa mga salita ni Nicodemus sa harap ni Jesus.
nagpakita itong si Nicodemus sa dahilan patungkol sa kaharian ng langit. Tama ba? Ito ang dahilan kung bakit buo ang kanyang pasya, buo ang kanyang loob na hanapin sa Jesus, na alam niya na nasa Jerusalem ngayon. Nagtanong-tanong, nagkalugho kung saan doon yung inuupahan ni Jesus na bahay sa kanyang paglalagi sa siyudad ng Jerusalem. Gusto niyang in person, harap-harapang ihayag niya kung sino siya kay Jesus. Naka-appear na po ba yung ano natin? Nandyan na ba? Yung title natin. Si Nicodemus sa buhay ni Jesus. The man Nicodemus in the life of Jesus Christ. Tignan natin kung gaano ito kalayo, kung gaano ito kalapit sa buhay ni Kristo Jesus. Itong si Nicodemus. Ayon dito sa mga record niyan, maliwanag yung mga salita ni Nicodemus kay Jesus. At ang sinasabi niya rito ay, sa mukhaan, kailangang marinig ng Panginoong Jesus kung sino si Nicodemus sa buhay ni Jesus, sa buhay ni Nicodemus. Tayo kaya, brethren, sino ba talaga kayo kay Jesus? Malinaw ba kayo kung sino kayo kay Jesus? Nakatulad ni Nicodemus? Ayaw niyang ipamalita lamang kay Jesus kung sino siya. Kailangan harap-harapang marinig ng Panginoong Jesus kung sino si Nicodemus sa buhay ni Jesus. Una rito ayon kay John, ang mabinigkas ni Nicodemus kay Jesus. Ang kanyang paniniwala na si Nicodemus ay may paniniwalang ganito. Ang paniniwala ni Nicodemus, kung sino si Nicodemus kay Jesus, ang sabi niya ay, naniniwala kami na ikaw ay guru. Hindi katulad ng iba, na ang alam nila na si Jesus ay isang impostor, isang hindi totoong propeta. Ngunit si Nicodemus ay nagdeklara sa harapan ni Jesus ng ganito. The same came to Jesus by night, verse 2, and said unto him, Rabbi, Guru, we know that our a teacher came from God. Walang pag-aalinlangan sa puso ni Nicodemus na si Jesus ay guru na totoo na galing sa Diyos. Bihira sa panahon na yan na magsalita sa harapan ng mga tao na si Jesus ay ihakayag mong siya ay tunay na guru ng Diyos. Yan kung sino si Nicodemus kay Jesus. Isa siyang si Nicodemus ay isa siyang masigasig, nakukumbinsi sa mga tao na paniwalaan nila si Jesus na isang totoong galing sa Diyos. Dahil ang kanyang sinasabi, hindi lamang siya ang naniniwala, kundi marami sila. Let me read. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher came from God. Isa siya sa mga nagtutulak sa mga tao na paniwalaan nila si Jesus na siya ay totoong guro. At libadyaan ang sinasabi ni Nicodemus, ang kanyang matibay na patotoo kung bakit naniniwala sila. For no man can do this
miracles that thou doest, except God be with him. Walang tao kasing nakakagawa ng mga milagrong yan, liban na ang taong ito ay ang Diyos ay nasa kanya. Ang kanyang deklarasyon, si Jesus, nasa kanya ang Diyos. Ulitin ko po, hindi po ito madaling ihayag sa bibig na si Jesus ay na si Jesus ay nasa kanya ang Diyos. Sa panahon na yan, papalaot tayo namin. Kaya ang sinasabi ko ay, si Nicodemus sa buhay ni Jesus, isa siyang masigasig na nag-aanyaya na paniwalaan ang gurong ito dahil totoong tagapagturo at kasama niya ang Diyos. At ito rin ang kumimbinsi o nagtulak kay Nicodemus para siya sa atin niyang mabuti na hindi siya magkamali doon sa kanyang inaasahang promise. It's promise. Yung pangako ng Diyos sa kanyang ninuno. Kay Amang Abraham, kay Amang Isaac at Jacob, na itinuturo ng mga propeta pagkatapos ng kanilang mga magulang. Dahil nangako ang Diyos sa mga propetang ito na nauna ng kanilang mga magulang. Pagkatapos sa mga propetang ito, sumunod ulit ang mga propetang ito na nagsasabi na sa kanila ang kaharian ng Diyos. Walang iba ang 1,000 taon maghahari si Jesus. At ang pinaniniwalaan at kanilang inaasahan na paglitaw ng Misaya sa 1,000 taon ay nagkatanim sa puso ng mga Hudyo. Lalo na ang relihiyong Pharisee. At para hindi siya ma-short, ito ang dahilan kung bakit nandun siya sa isang banal na gabi. At yung banal na gabi na ito, nakaharap niya ang Diyos na gumawa ng gabi at araw. Sa gabing ito ay naligtas din si Nicodemus. Amen? Babalik ako ng kaunti. Aatras tayo ng kaunti. Bago nakalapit itong si Nicodemus kay Jesus, huwag sana kayong mag-alinlangan. Merong taong nagbabantay kay Jesus bago makalapit ang sino man kay Jesus. Tatanungin ang pangalan mo, tatanungin kung anong relihiyon meron ka, tatanungin kung anong dahilan kung bakit lalapit ka kay Jesus. Katulad na lamang ng sinasabi ko sa inyo sa Matthew chapter 19. May mga magulang na gustong ilapit ang kanilang mga anak. Pero, ang mga apostol, hindi pinapayagang lumapit ang mga bata kay Jesus. Pero may nagsumbong kay Jesus. Kung papalapitin ba ang mga bata sa kanya o hindi, babasagin natin. 19 ng Matthew. Let's read, please. Tignan natin. Verse 13. Ipatitiyak ko po sa inyo na hindi madaling lapitan si Jesus. At bago mo siya malapitan, tinitiyak nilang mabuti kung anong dahilan kung bakit mo siya lalapitan. 19 ng Matthew, verse 13. Then were they brought unto him a little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. Ang gusto ng mga magulang, ipanalangin lamang ng Panginoon ang mga bata at pagpalain niya ang mga bata. Pero ang mga alagad, hindi nila pinapayagan. Pero ang sabi ni Jesus, payagan niyo ang mga bata. Dahil ang mga batang ito ang siyang magiging halimbawa sa mga taong papasok sa kaharian ng Diyos. Binigyan sila ng authority na payagan ng mga bata. But Jesus said, verse 13, suffer little children. Huwag niyo silang pahinduin. But forbid them now. Huwag niyo lang pagbawalan to come unto me.
hindi ka kaagad nakakalapit kay Jesus. Katulad ni Nicodemus. And another, malapit na mamatay ang Panginoong Jesus sa panahon ng pagsamba sa Jerusalem. Ito'y piyesta ng tinatawag nating Paskwa. May naghahanap kay Jesus at gusto nilang makita. Tignan nyo ang mga Griegong ito. Babasahin ko po sa inyo sa chapter 12, verse 20. Nandiyan. Para maaninaw natin itong si Nicodemus. Anong chapter po tayo? John 12, verse 20. And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast. The same came therefore to Philip. Ang kanilang in-approach si Philip dahil siya ang nagbibigay ng pahintulot. Pakinggan mo po, brethren. And the same came therefore to Philip na taga Galilea. At ang sinasabi ng mga Grego, Sir, gusto namin makita si Jesus. At itong si Philip, sinabi niya kay Andrew. At pagkatapos sabihin niya kay Andrew, may gustong pakakita sa ating Panginoon. At itong si Andrew, at saka itong si Philip, pumunta na kay Jesus. Nasusundan natin. Pagkatapos mo niya, brethren, noong ang kanyang mga kaibigan, sa Mark, chapter 3, sa Mark chapter 3 verse 21, hindi nila malapitan si Jesus, ang kanyang mga kaibigan. Dahil, alam niyo ang dahilan kung bakit gusto nilang lapitan si Jesus? Iuuwi nila si Jesus. Dahil ang alam ng kanilang mga kaibigan ay nababaliw na ang kanilang kaibigan na si Jesus. Bakit naglagay si Mark na ang kanyang mga kaibigan ay lalapit kay Jesus dahil nababaliw na si Jesus? Dahil alam nila ang angka ng kanyang mga kaibigan. Ang dahilan kung bakit lalapit sila kay Jesus. Dahil ang alam nila ay si Jesus ay nababaliw. Nakukuha natin, alam ng mga apostol, walang sino mang taong nakakalapit kay Jesus na hindi nila kilala. Kinikilala, alamin kung anong dahilan kung bakit lalapit sila kay Jesus. Kuha natin po ito. Pagkatapos nito, ay mayroong pagkakataon ng kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. At sinabi ng mga apostol sa ating Panginoon, Panginoon, nandyan sila sa labas, yung mga kapatid at yung magulang. Gusto ko na makausap. Tiyak kong hindi na ito mahirap intindihin na si Jesus, bago malapitan ng tao sa panahon na yan, kilala nila ang tao at inaalam na mabuti kung ano ang dahilan kung bakit sila lalapit. Amen? Kaya paglapit ni Nicodemus, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, walang sino mang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Liban na siya ay ipanganak. Agad-agad ito, ano? Pagkatapos ideklara ni Nicodemus na naniniwala siya, ako ay naniniwala sa iyo, kami ay naniniwala sa iyo, na ang Diyos ay nasa iyo. At ang iyong mga gawa ay hindi panilinan sapagkat ito ay gawa ng Diyos. Yung iyong ginagawa. Ang sagot ni Jesus parang napakalayo, pero napakalapit. Alam ng Panginoon kung anong sadya ni Nicodemus. Naintindihan natin? Kaya diretsahan po ito. Except a man be born again, Nicodemus, he cannot enter, he cannot see the kingdom of God. Liban na pagka pinanganak ka sa tubig at sa Espiritu, hindi ka papasok, Nicodemus. Siniyasat na mabuti, Nicodemus, binigyan niya ng pagkakataon ito para hindi lamang siya ma-shock doon sa kanyang pinapag-asa. Yung requirements para ma-qualify ang isang pumapag-asang katulad niya doon sa kingdom of God. Pumunta siya kay Jesus na walang pag-aalala. At narinig niya
ang tamang requirements. At ang sabi nga ng Panginoon sa kanya, ipanganak ka sa tubig. Tanggalin na natin yung tubig. Panganak ka sa salita ng Diyos at dapat kang ipanganak sa banal na Espiritu. Paano mangyayari ito? Sumagot si Jesus sa kanyang tanong. Guro ka ng Israel, hindi mo yan anak. Sapagkat si Nicodemus ay isang guro ng Israel. Leader ng Israel. Pinalitaw ni John ang dahilan kung bakit. Itong si Nicodemus ay masigasig na naghihintay sa kaharian ng langit. Ang 1,000 taong na pagkakarihan ni Jesus. At ayaw niya na ang promise ng Diyos ay hindi niya makamtan. Dahil si Nicodemus sa buhay ni Jesus ay tapat na umaasa sa paghahari ni Jesus sa 1,000 taon. Gaano tayo kasigasig? Sino ka sa buhay ni Jesus? Ganun ka ba katulad ni Nicodemus? Nakatibay na kinakawakan yung mga promises ng Diyos? May mga promises ng Diyos sa bansang Israel na hindi na ipangako ng Diyos sa atin. Ngunit, makikibahagi tayo sa mga pangako ng Diyos sa mga Hudyo. At liban dyan, may pangako ang Diyos sa iglesia. Sa mga ligtas na Hudyo, sa mga ligtas na Hintil, yan ang tinatawag na iglesia. May pangako ang Diyos sa atin sa panahon ito. Noon at ngayon, na lahat ng ating mga ginagawa ay babayaran ng Diyos. Amen? At tayo, na naniniwala kay Jesus sa kanyang kamatayan dahil sa ating kasalanan, lalakad tayo sa liwanag, hindi na tayo doon sa kadiliman. Walang sino mang taong lumalakad sa liwanag ng Diyos, liban doon sa sumasampalataya ni Jesus, ang Misaya ng mga Hudyo. Liban doon sa mga taong naniniwala na namatay si Jesus dahil sa kasalanan natin. Liban doon sa mga promises na ito, nalalakad ang sino mang sasampalataya sa Kanya doon sa liwanag o doon sa kabanalan. Doon sa napakaraming mga promises ng Diyos na ito sa atin. Matyaga ba tayo naghihintay? Sinisigurado ba natin ito katulad ni Nicodemus? Baka malayo tayo. Sino ba tayo sa buhay ng Panginoon? Katulad ba tayo ni Nicodemus na nagsisikap? Na hayagang nagpapakita ng kanyang katapatan sa Panginoon Jesus. Yan si Nicodemus. Isa siyang masigasig na nagtutulak sa mga tao na paniwalaan si Jesus ng totoong guro, na siyang nagtuturo ng tamang katuruan tungkol sa kaharian ng langit. Sa Mark chapter 1 verse 14, if I'm not mistaken, nandoon yung unang bukas ng kanyang mensahe sa mga Hudyo. Ang sabi niya, malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo. Repent, ye. For the kingdom of God is napakalapit at hand. Ang daming katuroan ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit na binibigyan niya ng linaw sa pamamagitan ng mga parabol. Kaya naman naniniwala itong si Nicodemus na hindi mawawalan ng saysay ang kanyang pinapag-asang kaharian ng langit. Kailangan mapasok niya. Kaya diretsahan si Jesus sa kanya. Except among the born again, in spirit and water, you cannot enter into the kingdom of heaven. Papasukin natin ang 1,000 taon. Amen? Pagkatapos na tinatawag nating harpazo, pagkatapos ng 7 taong kahirapan dito sa daigdig, yung tinatawag natin 7 years Great Tribulation, bababa si Jesus, yung tinatawag natin second coming, at itong 1,000 taon na pinapag-asa ng mga Hudyo, tayo man ay kasali diyan pagdating ng araw. Amen? Si Nicodemus sa buhay ni Jesus, isang masigasig na nag-aanyaya sa mga tao.
na si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay doon sa kanilang pag-asa. Amen? Pagkatapos ito, brethren, lumitaw ulit ang pangalang Nicodemus sa chapter 7. Let me read again. Ano na naman ang dahilan kung bakit pinilitaw ni John ang pangalang Nicodemus? Chapter 7. Anong verse po tayo yan, brethren? 46. Then came the officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto them, then came the officers, mga sundalo at ang mga officers ng mga relihiyon, they came to the officers to the chief priests, ang mga pangunahing pangulong mga papari, pinuntahan na nila, at ang mga Pharisees, nag-report na ang mga ito, and they said unto them, sinabi ng mga papari at ang mga Pharisees, doon sa mga officers, why have you not brought him? Bakit hindi nyo dinakip si Jesus? Ang sagot ng mga officers, iba siyang magturo eh. Ramdam nila ang kanyang katuruan. Walang ganitong tagapagturo. Iba siya kung magturo. Ang sagot nila ay, the officers answered, never man speak like this man. Walang taong katulad nito na nagturo. Dahil kasama niya ang Diyos. Maniwala kayo, hindi lahat ng relihiyon nandiyan ang Diyos. Hindi lahat ng mga tagapagturo ay kasama niya ang Diyos. Kadwa nila stog na isa. Dahil dito po sa verse 32, the Pharisees heard na napakarami ng mga taong naniniwala sumusunod kay Jesus. The Pharisees heard, verse 32, that the people murmured such things concerning Him. At dami na nung naririnig tungkol kay Jesus. At ito yung parangal. Naniniwala sila na si Jesus ay totoong tagapagturo at ang Diyos ay nasa Kanya. And the Pharisees and the chief priests sent officers to take Him. Nagbigay sila ng authority sa mga officers. Ang warrant of arrest kay Jesus. At ang grupo ni Nicodemus na Pharisees siya at kasama niya nandito na rin itong si Pablo sapagkat Pharisees din ang relihiyon ni Pablo. Ipinakita ni John kung sino si Nicodemus sa buhay ni Jesus. Ano yung prevent? Nicodemus wanted to prevent the warrant of arrest. He opposed the priest and the Pharisees. Prevent man. Pinigilan. Yan ang tama. Pinigilan yung warrant of arrest. Tumayo si Nicodemus na walang takot bilang isang tagapagtanggol sa loob ng kanyang relihiyon. Sino si Nicodemus? Siya ang tinig ni Jesus doon sa loob ng kanyang relihiyon. Walang takot. Kahit alam niya na ang sino mong magpapahayag na si Jesus, ang Kristo, ay hindi papayagang papasok sa anumang sinagoga. Tatanggalin sa anumang relihiyon. Katulad ng bulag sa chapter 9, chapter 10. Nung pinaniwalaan niya si Jesus, tinanggal itong bulag na ito sa mga relihiyong ito. At itong si Nicodemus, ang sinasabi po sa inyo, malinaw ang kanyang mga tinig.
aaristuhin si Jesus at hahatulan sa kamatayan sapagkat isa ang Pharisees religion ang nagtutulak sa kamatayan o parusang kamatayan kay Jesus. Pangunahing reliyon na hinuhusgahang si Jesus ay inaalihan ng demonyo. Si Nicodemus, muling inilitaw ni Juan bilang isang tagapagtanggol. Gusto niya na si Jesus ay mamatay ayon doon sa propesiya. Hindi mamatay doon sa maling paraan. Naaarestuhin na lamang sapagkat doon sa verse 14 ng John chapter 3, nakayag kay Nicodemus ang kanyang sinasabi, paano mangyayari ang isang tao isilang na muli? Paano gagawin ito ng Holy Spirit? Sumagot si Jesus, kung paano ang akas na itinayo ni Moises sa ilang. Gumaling ang mga nakagat ng akas sa mga tumitingin doon sa ginawa ni Moises na akas. Ganun din ang anak ng tao. Pagka ang anak ng tao ay maitaas na, ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, kung mamamatay na ang anak ng tao sa krus ng Kalbaryo, yun ang paraan para kikilos ang banal na Espiritu. Kung sasampalatayanan mo ang anak na ibinigay, ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, kung sasampalatayan mo ang ibinigay ng Ama na anak sa sanglibutan dahil sa kanyang pag-ibig dito, magkakaroon ka ng buhay ng walang. At itong pagkakataong ito, ang Holy Spirit ay gagalaw upang isilang kang muli. At sa gabing ito ay umuwi si Nicodemus. Hawak-hawak niya sa kanyang buhay ang kaligtasan na galing sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hindi katulad ng mayaman na sinasabi ni Jesus sa mayaman, ipagbenta mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga manghihirap, magkaroon ka ng kayamanan doon sa langit, sumunod ka sa akin. At ang tao ito dahil ay mayaman, iniwan niya sa Jesus. At ang sabi ni Jesus, napakahirap, mga anak, ang pumasok sa kaharian ng langit ang mga mayayaman. Si Nicodemus ay kaiba sa mayaman ito. Si Nicodemus ay mababa ang loob, katulad ng bata. Amen? Umuwi sa banal na gabi, nakuha niya ang kanyang pinakamimiting banal na requirements doon sa banal na kaharian ng Diyos pagdating ng araw. Alam niya ang kamatayan ni Jesus. Naideklara ito sa gabing ito. Kaya, pinipigilan niya na mamatay si Jesus sa hindi tamang dahilan at hindi tamang paraan. Dahil ang gusto ni Satanas, sa Matthew 4:4, hanggang doon sa baba, mamatay si Jesus, hindi dadanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, kundi magpapatihulog na lamang siya. At alam ni Nicodemus na kailangang maganap ang mga nasusulat sa lumang tipan na si Jesus ay kailangang itaas sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo at paniniwalaan ito ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen? Kaya ganun na lamang itong si Nicodemus nagsisikap na huwag mangyari ang warrant of arrest. Kaya ganito ang sinasabi ni Nicodemus. Verse 45, they came, the officers, to the chief priests and the Pharisees, and they said unto them, why have you not brought him? The officers answered, never man speak like this man. Then answered them the Pharisees, kayo rin ba ay na-deceive na rin? Ang alam ng mga Pharisees na grupo ni Nicodemus, si Jesus ay impostor, manlililang. Kayo rin ba ay nalililang na rin? Pero ang sinasabi niya rito, nagsalita dito. Tignan niyo mabuti. Verse
48. Hindi niya ba alam? Have any of the rulers or of the Pharisees believed in Him? Wala namang mga taong namumuno sa bansang Israel na naniniwala. Basta mga Pharisees, yung relihiyon ito, meron bang naniniwala? Meron palang nakikinig. Tignan niyo mabuti. Basahin din po natin mabuti. Pakinggan natin mabuti. Then, have you any rulers or of the Pharisees believe in Him? Ang mga naniniwala lamang sa kanila ay hindi alam ang banal na batas. Ang sinasabi nila. 15. Ito na yung tinig. Sino si Nicodemus sa buhay ni Jesus? Nicodemus said unto them, he that came to Jesus by night. Binanggit ulit ni John, itong si Nicodemus, chapter 7, na Nicodemus ay siya nga yung itong nasa chapter 3. Correct tayo? At tignan niyo mabuti. Matatara sa mga salita ni Nicodemus. Nicodemus said unto them, 51, that our Lord judge any man before it hear him, and know what he doeth? They answered and said unto Nicodemus, art thou also of Galilee? Ikaw ba'y taga-Galilee din ng probinsya? Saliksikin mo, tignan mo mabuti. Ang sabi nila sa kanya, meron bang propeta na galing dyan sa Galilee? At pagkatapos nito ay nagkakiwalay na silang lahat. Tignan nyo itong si Nicodemus. Tumatayo ito ng buong tapang doon sa kanyang relihiyon. At ang sinasabi, tama ba sa batas natin? Hindi ba ang batas natin ay kailangang mapakinggan muna ang kanyang usap? Kailangang ipagtanggol niyo muna ang kanyang sarili. At pagkatapos nito ay meron tayong batas. Pangalawa ay kailangang siyasatin natin ang kanyang mga gawa. Di ba? Di ba yun ang ating mga batas, sabi ni Nicodemus? Ang mapakinggan muna natin siya. At saka pagkatapos siyasatin natin ang kanyang mga gawa. Alam kasi ni Nicodemus na ang mga gawa ni Jesus ay pawang gawa ng Diyos naman sa langit. Lahat ng mirakulo, lahat ng kanyang pagpapagaling ay patutuo na siya ang Kristo dahil ang Diyos ang mga ay nasa kanya. Ayan sinasabi niya, naniniwala kami na ikaw ang guro na galing sa Diyos. Dahil walang makakagawa ng mga mirakulong ito liban na nasa kanya ang Diyos. Naniniwala itong si Nicodemus na ang mga gawa ni Jesus ay hindi panlilin lang, kundi totoo ito. Amen? Ayan sinasabi ni Nicodemus sa kalagitnaan ng kanyang mga karelihiyon, pakinggan muna natin siya. Dahil alam niya na si Jesus ay iba kung magsalita. Hindi katulad nila ng mga Pariseo ito na kahit maghapong nagsasalita, wala kang nararamdaman. Sapagkat sa Matthew chapter 15, verse 22 to 23, when I was taken, sinasabi ni Jesus, hayaan niyo ang mga Pariseong iyaan, mga bulag yan. Kaya kung ang bulag, akayin niya ang kanyang kapwa bulag, pareho silang pupunta sa butas. Dahil ang mga Pariseo ito ay hindi ligtas. At bulag ng tagapagturo. Matthew 15, makikita po niyo dyan. Hindi ko na sure kung ano yung verse nito. 22 o 23. Ngunit si Jesus, pagka marinig lamang nila si Jesus sa panahon na yan, kaiba siya kung magsalita. Kaiba siya kung magsalita tungkol sa kanyang sarili. Amen? At kung siyasatin mo ang kanyang mga gawa, wala kang masasabi. Masasabi mo kasama niya ang Diyos. Tayo ba mga kapatid? Sino tayo kay Jesus? Tayo ba hanggang ngayon nagbibigay ng pagtatanggol? Dahil hindi lahat ng relihiyon ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Tumatayo ba tayo? Katulad ni Nicodemus, na ipaalam kung sino si Jesus? Kung sino tayo kay Jesus? Tayo ba ay tagapagtanggol? Sinasabi ba natin na si Jesus ay Diyos? Sinasabi ba natin na walang sino mang makakaparoon sa Ama, liban doon sa kanyang kamatayan? Sa kanyang pagkabuhay? Dahil sinasabi na nila na relihiyon na si Jesus ay hindi namatay. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan
namatay si Jesus para sa atin. Namatay si Jesus at muling nabuhay para sa ating kalulatian. Amen? Sino tayo sa buhay ni Jesus? Tayo ba ay tahimik? Ganito na lamang ba tayo sa buhay natin kay Jesus? O katulad tayo ni Nicodemus, na hindi tumitigil, walang takot na nagsasalita? Pagkatapos nito ay ipinakita ulit ni John si Nicodemus sa chapter 19. Sa pinakahuling parte sa buhay ng Panginoong Yesus dito. Mabasahin po natin, 19. Anong verse po tayo? 38. Bakit tama yung mga verses ninyo sa akin? Hindi tama. And after this, nagbangkit si John. Ito ay pagkatapos na si Jesus ay namatay. At noong si Jesus ay nandun pa rin sa kanyang kinasasabitan. And after this, Joseph the Arimathea, isang disipulo ni Jesus, ngunit hindi kayagan, dahil itong si Joseph, takot na takot sa mga Hudyo. And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus Christ, but secretly for fear of the Jews, Bishop Pilate, pinamamanit niya kay Pilato, that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of Jesus. Pagkatapos nito, and then came also Nicodemus. Nandyan ulit, 39. Nicodemus, ano kaya itong pinapakita ni John ulit? Bakit biglang lumitaw itong si Nicodemus ulit? Ang pangyayaring ito, wala kayong mabasa sa Matthew. Wala kayong mabasa sa Mark. Wala ka din mabasa doon kay Lucas. Kay John lang. Nag-a-appear si Nicodemus. And then came also Nicodemus. Inulit niya, which at the first came to Jesus by night. Okay? Eto sa chapter 19 na Nicodemus, siya rin yung nasa chapter 7. Yung nasa chapter 7, siya rin yung nasa chapter 3. Dahil siya yung nasa gabi ito. At itong si Nicodemus, ang kanyang pagpapakita ulit dito ay upang ibaba si Jesus doon sa kanyang kinasasabitan. Amen? Sa pinakahuling yugto ng buhay ni Jesus, ibinuhos ni Nicodemus ang kanyang influensya para makuha nila yung kanyang influensya bilang isang leader ng mga Hudyo, bilang isang kilalang relihiyong napaka-striktong relihiyon sa bansang Israel, sapagkat ang relihiyong Pharisee is not only a religious group, it is also a political group. May lakas siya sa Roman Empire. Kaya itong si Joseph at si Nicodemus pumunta kay Pilato. Hiningi yon katawan ni Kristo Jesus. Sa huling yugto, parte ng trabaho ng Panginoong Yesus nung siya namatay, nandyan si Nicodemus. Bakit sila, pastor? Yung dalawang ito, pastor, bakit? Noong si Jesus ay hinuli, ang kanyang mga alagad, nagtakbuhan lahat. Iniwan nila si Jesus. Sinabi nga ni Jesus sa kanila noon,
iiwanan niyo akong mag-iisa. Matitisod kayong lahat sa gabi ito. Sabi ng mga alagad, kailanman hindi kami matitisod. Mananatili kami sa iyo. Sabi ni Peter, kamatayan lang ang Panginoon. Hindi kami matitisod. Nung hinuli si Jesus, nagkawatak-watak sila. Hanggang sa kung sila ay magkakatipon-tipon, sarado ang kanilang mga bagay. Dahil takot na takot sila sa mga Hudyo. Ngunit si Nicodemus, wala kang maaninag na takot kay Nicodemus. Amen? Bakit sila ang nagbaba nito? Bakit sila ang naglibing nito? Dahil nagpulasan lahat ang mga naniniwala kay Jesus. Lumubog silang lahat. Wala na sila. Lumitaw si Nicodemus. Mula nung maligtas, nandyan si Nicodemus, hindi niya iniwan si Jesus. Isang mamakaling mga papango para i-preserve si Jesus ng 3 araw. Bago siya muling mabuhay. Dahil inaasahan ni Nicodemus na muli siyang mabubuhay para sa tuluyan niyang kaligtasan itong si Nicodemus. Para doon sa katuparang malapit na ang 1,000 taon na kanyang pinakalibig. Yan si Nicodemus. Hindi iniwan si Jesus sa panahon na kagipitan. Walang takot na itinago sa Jesus sa inaasahang muling pagkabuhay na maguli. Naggastos ni Nicodemus alang-alang doon sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Kung minsan wala na tayong lakas, kung may aalis, aalis ka rin. Umaalis tayo sa piling ng Diyos na hindi natin alam ang dahilan. Ngunit si Nicodemus, kahit iniwan siya ng mga apostol, nakasakasama niya ng 3 taon, si Nicodemus lumitaw sa panahon nang walang taong tumayo kay Jesus. Sino si Nicodemus sa buhay ni Jesus? Sa pinakahuli, si Nicodemus ang nakakapiling ng Panginoon. Amen? Tayo. Hanggang ba sa wakas? Hanggang sa tayo po ba yung may lakas? Ay mapapatunayan ba natin kung sino tayo sa Panginoon? Iwanan man tayo ng lahat. Amen? Dahil si Jesus ang pag-asa natin. Mamamatay po tayo. At kung wala tayong pag-asa, dahil hindi natin alam kung sino tayo sa Panginoong Jesus. Maaari pa siguro alam niyo kung sino kayo dito sa daigdig, kung sino kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kilala niyo. Hanggang mamatay ako anak, susuportahan kita. Yun, kilala natin eh. Mga apo, hanggang mamatay ako, susuporta ako sa iyo. Eh kung kay Jesus, sino ka talaga kay Jesus? Paano ka lang? Parang wave, toss into and fro. Naapektado ka sa mga pangyayaring naririnig natin at nakikita natin. Si Nicodemus ay hindi ganito. Ano bang init na kalagayan ng sino mang tao na naniniwala kay Jesus? Hindi niya alintanan. Natanggalin siya ng mga tao. Nakamakin siya ng mga tao. Kamatayan man ito. Si Jesus ang kasama niya sa kanyang paniniwala. Si Nicodemus sa buhay ni Jesus. Let us pray. Dinadala po namin ulit sa aming pasasalamat sa iyong harapan dahil po sa iyong salita. Sa mga 3 kapitulong ito ay naging karunungan po namin ito. O Diyos, ang sariwain ng buhay ni Nicodemus ay naging kasiglahan po namin. Nagbigay po sa amin ng tapang at ang kasiglahan at yung kapayapaan na rin po sa aming puso na magpatuloy po kami. At sana po ay patuloy po namin makilala ang aming sarili kung sino kami sa Panginoong Jesus. Salamat po. Amen.